Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Inaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pareseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapik. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapin. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Tinanong nila ito upang subukan siya. Nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At muli siyang yumupo at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harap niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoong," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusyahan. Umayo ka at huwag nang magtasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Maalala ko noong bagong kasal kami, nabuo pa kami sa bahay ng kamag-anak na asawa ko. Ang bahay ay duplet sa harap nila, sa likod kami. Kapag umaalis at dumadating kami, nakikita nila kami dahil sa likod kami nakatira. Bagong kasal kami ni noon, kaya tuwing sweldo, bumibili kami ng gamit at kasangkapan namin. May trabaho kami pareho. Maganda trabaho ng asawa ko. Hanggang nakabili kami ng ilang sasakyan. Nang malaunan, bigla kaming pinaalis nang walang dahilan hanggang sa magkainitan ang asawa ko at kabag-anak niya at nagtawag na ang asawa ko ng saklolo sa DND. Naisip ko na lang na mabuti pang danipat kami ng tirahan dahil hindi mababayar ang kapayapaan ng isip at puso, mabuting samahan at magpatawaran. Kaya minabuti namin na lumipat na lamang. Nalangin tayo. Panginoon, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at naliwanagan ang aming isip. Salamat, Panginoon, sa lahat ng patnubay mo sa amin. Amen.